Hindi na bumaba si Ivan sa sasakyan nito nang maihatid ang dalaga sa harapan ng bahay nila sa A-Homes. Gustuhin man ito makapagkwentuhan saglit sa mga kapatid ay hindi na nito nagawa dahil tumatawag na ang girlfriend nitong si Abigail para sa inorganize nitong dinner date. Nagpasalamat na lamang si Kaylin sa paghatid sa kanya at sa panlibre nito ng kape. Kahit paano nag-enjoy din siya sa pakikipagkwentuhan dito kahit ilang saglit. Parang na-revive ang relationship na meron sila ngunit bilang magkaibigan na lamang. Ate, nandito ka na? Nagpunta si Kuya Caleb dito kanina, kaalis lang. Si Mark nang mabungaran niya itong nanonood ng TV sa sala. Sigurado ka? Hindi makapaniwalang turan niya dito. Ang pagkakaalam niya mamayang gabi pa ito babiyahe galing Singapore at madaling araw na ito makakauwi. Oo nga, ako 30 minutes din siyang nandito. Tumatawag yata sa'yo pero hindi ko sumasagot. Saad ng kanyang kapatid. Speaking of tawag, agad niyang hinagilap sa kanyang bagang kanyang cellphone. Simula pala nang umalis sila sa complex kanina ay hindi na niya tiningnan pa ang kanyang telepono. Pagbukas niya dito ay natutop niya ang kanyang mga labi dahil mahigit 10 missed calls ang nakarehistro sa kanyang call log. Agad naman siyang nag-callback sa numero ng binata ngunit hindi ito sumasagot. Mga ilang ulit din niyang denial ang numero ng binata ngunit tila wala itong balak sumagot. Gumaganti ba ito dahil sa hindi niya pagsagot sa tawag nito? Parang bigla siyang na-stress sa pagkakaalam niya. Hindi naman ganoon ka-childish si Caleb para makipaggantihan sa kanya. Pero bakit hindi ito sumasagot sa kanyang mga tawag? Galit ka ba? Sorry kung hindi ko nasagot ang iyong tawag. Mensahe niya dito. Halos madaling araw siyang naghintay sa response nito ngunit nakatulugan na lang niya ang paghihintay. Pagising niya kinabukasan ay agad niyang hinagilap ang cellphone at tiningnan kung nag-chat back ba ang binata. Subalit bagsak ang balikat na itinumba ang sarili sa higaan sa labis na disappointment dahil wala man lamang siyang natanggap na sagot mula dito. Kung ano-ano na tuloy ang pumasok sa kanyang utak. Kung hindi pa pumasok sa kanyang isip na maaaring makita niya ito sa opisina ngayon ay hindi pa siya nagmamadaling nagtungo sa banyo at nagbihis ng mabilis. Dressed in her best suit with makeup carefully applied, she sped to the office. Her eyes were fixed on the glass door, waiting for Caleb to appear. A moment later, her face lit up as the door opened. She was ready to throw herself at the man who entered, but it wasn't him. It was Adrian Del Mundo, Caleb's cousin. Though her eager anticipation crushed into disappointment, she quickly composed herself, smiled and greeted the newcomer. Hello, sir. How can I help you this morning? Pati niya pagkatapos ay nagbow ng bahagya dito. Hi, Kaylin, right? Tura nito in a serious but calming tone. Kagyat naman siyang tumango at ngumiti dito. Yes, sir. Wala pa po si Sir Caleb pero baka parating na po siya ngayon. Baka gusto niyo muna pong maupo at magkape? Magalang na tura niya dito. No, Caleb is not really coming today. And I'll be the one to replace him in his post for the time being. Wika ni Adrian at parang hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Sir? Pahayag lang niya dahil sa pagkabigla. Hindi dahil sa pagiging substitute CEO nito kundi ang pagkawala ni Caleb. I understand this might come as a surprise, but starting today, I'll be taking over his responsibilities. Wika nito sa kanyang pagkagulat at napatango siya. Ngumiti ito sa kanya pagkatapos ay lumakad na patungo sa pribadong opisina ni Caleb. Sir, I hope you don't mind me asking, but is Mr. Del Mundo alright? Lakas loob niyang turan dito bago pa man makapasok sa pribadong opisina ng CEO. Huminto iyon pagkatapos ay dahan-dahan lumingon sa kanya. Bagay itong tumitig sa kanyang mukha bago nagpakawala ng isang matabang na ngiti. Yeah, but his father is not. Uncle Enrique was hospitalized and Caleb needs to take over his dad's responsibilities overseas. May lungkot sa boses na pahayag ni Adrian at kahit paano'y lihim siyang nakahinga ng maluwag. Parang hindi niya kayang isipin kung may masamang nangyari kay Caleb. Ganoon po ba? Kumusta po ang daddy niya? Curious niyang tanong dito. Naging mabait sa kanyang ama ng binata noong nagkita sila kaya nag-aalala din siya dito. He's safe now and we are hoping for his fast recovery. Saad ni Adrian at tumango-tango siya sa sobrang relief. Salamat naman po kung ganoon. Sige sir. Isusunod ko po sa office ninyo ang inyong schedule. Magalang niyang pahayag at tumango naman ito bago ipinagpatuloy ang pagpasok nito sa opisina ng CEO. Parang hindi siya makapaniwala na mawawala ng matagal si Caleb sa opisina nito. Hindi niya ito makikita araw-araw.
Hindi niya makakausap, mahahawakan at higit sa lahat ay mayayakap at mahahalikan. Iniisip pa lamang niya mga posibleng mangyari parang nangihina ang buo niyang katawan. Ngayon pa lamang ay namimiss din niya ang binata. Sana pala ay umuwi na lang siya na maaga kahapon. Sana hindi na lamang siya pumayag na sumamang magkape kay Ivan. Dahil sana ay nakapag-usap pa sila ng binata at inalo sa kung anumang mabigat nitong nararamdaman. Magkaganoon man ay unti-unti naman niyang tinanggap ang kanilang sitwasyon. Pati ang hindi nito pagtawag o pangungumusta ay kanyang inunawa. Alam naman niya kung gaano kabigat ang nakaatang sa balikat ng binata pagdating sa negosyo ng pamilya nito. Baka marami itong inaatupag o di naman kaya ay kinikilala ang bagong responsibilidad sapagkat iba naman ang linya ng business na hawak niya sa hawak ng kanyang ama. Kahit miss na miss niya ito, itiniis niya ang kanyang pangungulila at umaasa na sana'y maging okay na ang lahat sa pinakamadaling panahon para bumalik na rin sa dati ang relasyon nila ni Caleb. Ate, kumusta na si Kuya Caleb? Okay na ba ang daddy niya? Isang araw ay tanong ni Carl sa kanya. Simula kasi noong mawala ang binata sa Pilipinas ay hanggang bahay at trabaho na lamang ang kanyang routine kaya marami siyang time na inilalagay sa loob ng bahay. Hindi kagaya noon na hindi agad umuwi sapagkat kakain pa sila sa labas ng binata. Magmo-moment o di kaya ay natutulog na rin siya sa bahay nito. Okay naman siya. Sa awa ng Diyos ay nakaka-recover na ang daddy niya. Hayaan mo kapag tatawag, sasabihin kong namimiss mo siya. Saad niya sa kapatid habang pilit na ikinukubli ang lungkot na nararamdaman. Sa katotohanan halos isang buwan nang wala ang binata at hindi pa rin niya ito nakakausap. Mabuti naman kung ganoon ate. Nakakamiss kasi si Kuya Caleb. Kung nandito lang sana siya, kumain na naman sana tayo sa labas. Wika ni Carl at natawa siya dito. Gusto lang nitong kumain sa labas, idinaan pa sa pagkamis sa kanyang Kuya Caleb. Hayaan mo, bukas na bukas kakain tayo sa labas. Turan niya at napalundag sa tuwa ang kapatid. Yes, thank you ate. Gustong gusto ko nang kumain ng masarap sa napakagandang restaurant. Tila nag-i-imagine na wika ni Carl. Uy, wag doon, wala tayong pambayad. Nakatawang saway niya sa kapatid. Naku po, baka akala ng kapatid niya mura lang ang mga kinakain nila kapag kasama nila ang binata. Habang wala sa Caleb ay ginugol naman niya ang free time sa mga kapatid. Lumalabas at namamasyal na rin sila sa linggo dahil sinasagot na rin ni Lance ang kanilang expenses sa pamamasyal. Labis siyang natutuwa sa kapatid sapagkat hindi ito madamot. Parang walang kaso dito kung maubos man ang sweldo para sa kanilang lahat. Palagi naman niyang pinagsasabi ng kapatid na mag-ipon kahit pa konti-kunti pero palagi nitong sinasabi na okay lang at ang importante ay makapag-enjoy sila ng walang iniisip. Wala naman siyang magawa kung yun ang nagiging mindset ng kapatid. Sa napakahabang panahon na palagi silang gipit, siguro ay kasiyahan na nito ang gumastos ng hindi nagtitipid. Malapit ang graduation ni Mark. Ready ka ba sa kanyang pag-alis? Ani Lance habang tinutulungan niya ito sa paghahanda ng pagkain. Oo nga. Ni isa sa pinag-a-applyan ko scholarship wala pang sumasagot. Turan niya dito. Yun ba ang dahilan kung bakit parang ang lalim palagi ng iyong iniisip? Wika nito't napangiti siya ng mapakla. Oo naman. Paano makakapag-aral lang mabuti doon kung walang perang gagamitin? Saad niya dito. Akala ko pa naman si Kuya Caleb ang dahilan ng pagkakalutang mo. Relax, magiging okay din ang lahat para kay Mark. May pambabuskang tura ni Lance at patamad siyang tumawa dahil sa pagkakadawit sa pangalan ng binata. Kung pwede nga lang na hindi niya alalahanin ito dahil malulungkot lamang siya. May finorward pa naman sa Avan na pwedeng lapitan. Pupuntahan ko kapag mayroon akong oras. Sa halip ay pahayag niya dito. Talaga ate? Hindi rin nagbabago si Kuya Ivan, no? Nagmamalasakit pa rin siya kay Mark kahit wala na kayo. Si Lance at sumang-ayon naman siya dito. Totoo naman kasi, sa katunayan palagi itong nangungumusta simula noong nag-overseas si Caleb. Kaya nga, gusto nga doon yung tumulong sa gastusin ni Mark pero syempre nakakahiya na. Kaya tumutulong na lang sa paghahanap ng mga iba't ibang ahensya na nagbibigay ng mga scholarship abroad. Pahayag niya at tumangutango naman ito. Kung may higit na nakakaalam ng pinakaayaw niyang magamit ng tao para sa kapakanan nilang magkakapatid ay si Lance ito. Ito ang saksi at naging katuwang niya kung paano niya ginagapang ang kanilang mga pangangailangan. Nang magkaroon siya ng oras ay pumunta siya sa A&A upang i-apply ang scholarship ng kapatid. Isa itong multinational company kung saan napapabalitang nag-sponsor ng mga gustong mag-aral sa abroad, lalo na sa mga prestihiyosong universidad. Sila daw ang bahala sa lahat ng gastusin ng kanilang scholar and in return ay magsaserbisyo ito sa kumpanya pagkatapos mag-aral.
Bakit hindi? Ang maging empleyado ng ganito kalaking kumpanya ay isa ng karangalan para sa isang graduate. Siyempre, pinag-aral sa abroad, sigurado ding mataas na posisyon din ang ipapahawak dito. Patungo siya sa may elevator nang may narinig siyang tumawag sa kanyang pangalan. Tumigil siya at tumingin sa paligid at mula sa isang pasilyo ay nakita niya ang babaeng kumakaway na tila pamilyar sa kanya. Kaylin! Long time no see! Magiliw at excited na tura ng magandang babae nang makalapit ito sa kanya. Ara? Oo nga. Ikaw nga. Ano ginagawa mo dito? Masayang pahayag niya dito pagkatapos ay magiliw na tinanggap ang pagbeso-beso nito. Huling pagkikita nila ay noong kasal ito sa asawang si Tyrone Alegre. Medyo may katabaan pa noon kasi bagong panganak. Ngayon ay bumalik na naman ang dating katawan nito at sobrang ganda. Dumaan lang ako sa office ng asawa ko pero pabalik na ako sa A&B. Ikaw, ano sadya mo dito? May meeting ba ang boss mo dito? Tura nito habang iginagala ang paningin sa paligid. Mukhang hinahanap kung kasama niya ang kanyang boss. Hindi, wala. Personal ang pupuntahan ko para sa aking kapatid. Saan niya tumaas ang noo nito? Talaga? Para saan? Si Ara at nahihiya pa siyang umiti dito. I-apply ko nga sana ng scholarship ang kapatid ko. Nakapasa kasi siya ng entrance exam sa Harvard. May pagmamalaking turan na saad niya at tila naman natuwa at na-excite si Ara sa kanyang sinabi. Talaga? Ang galing naman. Akin na yung papers niya. Ako na lang ang magpapasa sa asawa ko. Pahayag ni Ara at siya naman ang sobrang natuwa sa sinabi nito. Oo nga, asawa pala nito ang may-ari ng kumpanyang ito. Naku, maraming salamat Ara. Mabuti na lang pala at nagkita tayo dito. Salamat. Hindi magkamayaw ang pasasalamat niya dito at nakangiting tumangutango ito. Don't mention it. Talaga namang magaling ang kapatid mo at hindi ako makapapayag na hindi kukunin scholar ng A&A. Sad pa nito kung kaya't halos mapayakap siya dito sa labis na pasasalamat. Thank you. Hindi ka lang talaga maganda, sobrang bait mo pa. Pamumuring niya kay Ara at natawa naman ito. Tawagan kita pagkatapos namin mag-usap ni Tyrone. May out of the country meeting kasi siya kaya pagbalik na lang niya siguro. Wika nito. Oo, sige. Okay lang. Hindi naman ako nagmamadali. Salamat. Pahayag niya at ngumiti ito. May pupuntahan ka pang iba? Si Ara at umiling siya. Pabalik din agad ako sa office. Umiskapo lang ako saglit para dito. Wika niya at tumawa ito. Ganun ba? Kung ganun sa susunod na naman tayo magkape, baka pagalitan ka na naman ng masungit mong boss. Hindi mo pa ba napapaamo yun? Birong pahayag ni Ara at napangiti siya ng mapakla. Hindi na siya ang boss ko. Saan niya ngunit nasa himig ang pagkalungkot? Ha? Talaga? Nag-resign ka kay Caleb? Hindi mo kapanawalan tura ni Ara. Hindi, siya ang nag-resign. Nakatawang pahayag niya at umiling ito. Yung totoo. Nagkasakit ang dad niya kaya nasa overseas business siya ngayon. Kaya ang amo ko ngayon ay ang kanyang pinsan. Pagkakwento niya at tumangutango ito. Ba't parang malungkot ka? Namimiss mo rin ang kasungitan niya, no? Bus ka ni Ara at natawa siya dito. Sa kanyang isip, sana nga kahit magsungit ito araw-araw basta nakikita lamang niya ito. Hindi kagaya ngayon na ni Honey Ho wala man lamang paramdam. Madalas na nga niyan tinatanong sa sarili kung naiisip ba siya nito. Kung siya pa ba ang nasa puso ni Caleb o tuluyan na siyang nakalimutan. Miss Kaylin, prepare for a one-week trip out of the country. We're going to Singapore. Pahayag ng kanyang bagong boss, isang hapon bago ito umuwi. Sir? Nagulat siya sapagkat wala naman sa schedule nito ang mag-out of the country at ang siste ay kasama pa siya. I said, we're going to Singapore. Pag-uulit nito kung kaya't napatango siya. Okay sir. Kasama po ako. Paninigurado niya sabay turo sa sarili. Tuloy, napangiti si Adrian dahil parang wala siya sa sarili. Miss Kaylin, have you been feeling burnt out at work lately? Tanong nito at agad siyang umiling. Hindi po sir. Mabilis niyang tugon dito. Good. Otherwise, I'd be terrible boss. Si Adrian at mabilis siyang umalma. Ay, naku hindi po sir. Saad niya at ngumiti ito. Alright, see you tomorrow. Wika nito at mabilis siyang nagbaw dito. Kahit naman napaka-formal ng relasyon nila ni Adrian bilang employer, ay hindi naman ito yung tipo ng boss na pinangingilagan sapagkat kahit napakaseryoso nito, ay kalmado naman ito magsalita.
Yun lang, sobrang workaholic dahil kahit nasa loob ng sasakyan ay kung ano-anong idinidiscuss. Kaya panay din ang pagtipa ng kanyang mga daliri sa daladalang laptop. Pagdating nila sa Singapore ay dumiretso sila sa napakalaki at napakataas na building na nakatayo sa gitna ng city. Sa pinakamataas na bahagi sila napadpad at pagtapak pa lang nila sa building ng pinaka-last floor ay may mga kawaksing sumalubong na sa kanila at nagbigay galang kay Adrian. Mga Pilipino din ang mga ito sapagkat bumati ang mga ito ng Tagalog. Manang, pag-assist naman si Miss Kaylin papunta sa isang guest room para makapagpahinga. Utos dito sa isang kawaksi at agad naman tumalima ito. Get some rest. We'll meet in the study room this afternoon. Baling ni Adrian sa kanya at nagbow siya dito. Thank you, sir. Nagpasalamat siya dito bago sumunod sa kawaksi at tumungo sa guest room. Parang isang hotel ang top floor ng building. Parang meron din itong front desk at maraming rooms ang nandoon. Sa pinakasulok na silid ang ibinigay sa kanya ng kawaksi. Ayon dito ay ito ang pinakamagandang silid sa mga guest rooms dahil nakikita mula dito ang kabuuan ng city. Nagpasalamat naman siya sa pag-assist ng kawaksi sa kanya at magilaw namang yumukod ng bahagya sa kanya bago nagpaalam at iniwan na siyang mag-isa. Tama nga, isa talaga itong hotel dahil lahat ng designs at kagamitan sa loob ng kwarto ay parang isang 5-star hotel. Sa tuwa ay palundag siyang dumapa sa malambot na kama. Mga ilang minuto din siya sa ganoong posisyon bago bumangon. Kumuha ng pamalit at nagtungo sa banyo upang maligo. Mas maganda kasi ang tulog niya kapag nakaligo bago humilata at matulog. Eksaktong 12:00 na magising siya sa tunog ng telepono. Akala niya ay nananaginip lamang siya dahil mahimbing ang kanyang tulog, subalit hindi yata tumigil ang nasa kabilang linya hanggat hindi siya nakakausap. Hello? Halos nakapikit pa nang sagutin niya ito. Hello ma'am, sa kitchen po ito. Tatanong ko lang po kung sa komedor kayo kakain or room service na lang po. Sad nang nasa kabilang linya at naimulagat niya ng malaki ang mga mata. Sa komedor na lamang po. Salamat. Magalang niyang pahayag na tila na overwhelmed sa kakaibang estilo sa kanyang kinalalagyan. May choices talaga kapag kakain. Thank you ma'am. Ano pong gusto niyong kainin para i-prepare na po namin? Wika nang nasa kabilang linya at mas lalo siyang natuwa. Kung ano na lamang po ang nandyan, okay lang po sa akin. Tura naman niya dito. Coffee ma'am. Thank you. Uulitin ko po ma'am. Kakain po kayo sa komedor at pwede na po kayong kumain kahit na anong oras. See you po. Paalam ng nasa kabilang linya at nakangiti siyang nagpasalamat dito. Nakakatuwa naman talaga. Kailangan pa talagang tawagan ng mga taong nandoon para sabihin pwede nang kumain. Dali-dali naman siya nag-ayos ng sarili bago lumabas sa kwarto at hinanap kung saang banda ang komedor. Mabuti na lamang at may front desk na nagsisilbing tanungan, lalo na sa kagaya niyang bago sa lugar. Itinuro naman sa kanya ang direksyon ng papuntang komedor kung kaya't pagkalipas lamang ng ilang sandali ay pumasok na siya sa parang function hall na komedor. Nakahilera sa gitna ng mahabang table ang iba't ibang lagayan ng pagkain at bahala ka na lamang kung anong gusto mong kainin. Iba't ibang putahe na nandoon ngunit mas pinili na lamang din niya ang pagkaing Pinoy which is sinigang na baboy na may sahog na gulay. Mag-isa lamang siyang kumain doon, though may mga tao sa paligid ay mga tagabantay naman sa komedor. Pagkatapos niyang kumain ay nagpasalamat siya sa mga naroroon bago bumalik sa kanyang silid upang magbihis para sa pagtatrabaho nila ng kanyang boss sa study room. Kahit halos nasa iisang bahay sila ni Adrian, ay naka-formal dress pa rin siya bilang respeto sa kanyang posisyon, lalong-lalo na sa kanyang boss. Pagdating niya sa study room ay nandoon na si Adrian na agad itinuro kung saan siya pupwesto. Nagbow naman siya dito, tanda ng pagsang-ayon at maya-maya lamang ay pareho na silang busy sa kanilang ginagawa. Halos hindi nila namalayan ang oras at kung hindi pa nag-ring ang telepono na nakasabit sa dingding ay hindi pa sila mag-aangat ng mukha. Yeah, we're coming. Si Adrian ang sumagot dito. Nandiyan na ba silang lahat? Turan pa nito sa kanyang kausap. Tumango-tango lang naman ito pagkatapos kaya wala siyang ideya kung anong sinasabi ng nasa kabila. It's already 7 o'clock. Let's sit in the dining hall before you go back to your room. Wika nito pagkatapos makipag-usap sa telepono. Yes sir. Pagsang-ayon naman niya kasabay ng pagsara sa hawak na laptop. Medyo sumakit na nga ang kanyang likod at nakakaramdam na din siya ng gutom. Magkasabay silang lumabas sa study room at tinungo ang komedor. Pagbungad pa lamang nila sa entrance ng komedor ay naulinigan na nila ang tawanan sa loob nito. Sa isip niya ay sa komedor kumakain lahat ng taong naka-in-house dito kapag hapunan. CEO Adrian has arrived.
turan ng mga nandoon nang makalapit sila sa mga ito. Ang pinsan nitong si Daniel ang nandoon kasama isang babaeng hindi niya namumukaan. Nandoon din si Abigail na agad sumimangot pagkakita sa kanya at sa Avan na nagliwanag ang muka na tila na surprise sa presensya niya. Kanina pa kami nandito and have been working at the study room for hours. Nakangising pahayag ni Adrian kasabay ng pagpisil sa pisngi ng nakasimangot na si Abby. Pinaninindigan mo talagang pagiging CEO ah. Dinala mo pa talagang yung secretary? Kantsaw pa din ni Daniel sa pinsan at tumawa lamang ito pagkatapos ay sumayin sa kanya upang maupo. Bahagya naman siyang umiti para sa lahat pagkatapos ay umupo sa bakanteng upuan na itinuro ni Adrian para sa kanya. At bakit nakabusangot na naman ang proseso ng mga Del Mundo? Buska ni Adrian sa pinsang si Abby. Hindi na naman siguro na pagbigyan ni Ivan, kaya abot hanggang Pinas ang haba ng kanyang uso. Dagdag ding kantsaw ni Daniel at umikot lamang ang mata ni Abby. Sa Ivan naman ay tamang ngiti lamang ang isinagot sa biro ni Daniel sabay hagod sa likod ng nobya nito. Let's eat now. May hintayin pa ba tayo? Si Daniel, pagkatapos ng konting buskahan ng mga pinsan. I don't think he's coming. Let's eat anyway. Tugon naman ni Abby sa pinsan na sinang-ayunan naman ng iba pa. Marahil ay gutom na ang mga ito dahil 7:00 na at hindi na mahintay ang kung sino pang darating na mga kasama. Busy ang lahat sa paglagay ng kanilang pagkain sa plato nang may dumating na isang pares. Biglang nag-ingay ang magpipinsan pagkakita dito kung kaya't napatingin din siya sa kung sino man dumating na ikinasiya ng mga ito. Finally, the chairman is here! Turan pa ni Daniel sabay tayo mula sa kinuupan upang batiin ang bagong dating. Tumayo din si Adrian na nakaupo sa kanyang tabi at nagbigay din ng tapik sa balikat dito. Si Abby naman ay excited na tumayo at malambing na yumakap, samantalang nakipagbungguan din ng kamao si Ivan dito. Siya naman ay tila na matanda habang nakatingin kay Caleb na halos hindi malaman ang gagawin kung ngumiti siya o tatayo din upang yakapin ito. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Parang gusto na lamang niya itong pakatitigan habang masayang bumabati sa mga pinsan nito. Parang ayaw pa niyang kumurap, baka any moment ay bigla itong maglaho. Para siyang maluluha sa sobrang galak. Para bang bigla siyang nagka-energy mula sa mahigit 1 buwan niyang pagkalungkot at pangungulila. This is my secretary, Alicia. Narinig niyang tura ng binata sa mga pinsan nito. Hi guys, nice to see you all. Masayang wika ng babaeng kasama nito, kasabay ng pagpulupot ng mga kamay nito sa bisig ni Caleb. Sa nakitang gesture ng babae towards Caleb ay agad nag-take back ang kanyang damdamin. Napalunok siya na ilang beses upang supilin ang hindi magandang reaksyon ng kanyang dibdib. Halos pakulos namang nag-hi ang mga magpipinsan sa ipinakilalang secretary ng binata. Maupo na rin kayo nang masimulan na natin kumain. Mamaya na tayo mag-chismisan. Ani Daniel sa mga ito. Oh, and by the way, I also brought my secretary, Miss Kaylin Esperanza, with me. Biglang pahayag ni Adrian na noon ay kababalik lang sa kanyang tabi. Nagulat siya sa biglaan nitong pagpapakilala sa kanya lalo na ang tumutok agad ang mga mata ni Caleb sa kinaupan niya. Their eyes met, and her heart hammered against her ribs. A smile tugged at her lips as she finally saw him, the man she'd longed for. He was so close, she could almost feel his warmth. The man she dreamed of touching was just an inch away. After so long, he was here. And just seeing his smile, her sadness began to fade. Hi! Mula sa nagniningning niyang mga mata ay unti-unting naglaho ang spark sapagkat ipinulupot ulit ni Alicia ang mga kamay sa bisig ni Caleb at inihilig ang ulo sa balikat nito. Agad siya nagbaw sa dalawa at pilit ang ginawang pagngiti. Pagkatapos ay inalayo ang focus ng mga mata sa mga ito. Nagbabanta ang pagbuhos ng kanyang mga luha ngunit pasimple niyang ibinuga ang hangin sa kanyang dibdib upang kontrolin ang kanyang nararamdaman. Alright, let's eat before the food gets cold. Pahayag ni Adrian at sumang-ayon din ang kanilang mga kasama. Throughout the dinner ay hindi na siya tumingin pa sa kinaroroonan ni Caleb kahit gaano pa kagusto ng kanyang puso na masilayan nito. Parang mas gusto na niyang matapos agad ang kainan para makabalik na siya sa kanyang kwarto at upang hindi na niya makita pa ito. Ang sakit kasi sa part na hinintay niya ito ng mahabang panahon. Umaasang nandoon pa rin ang feelings nila sa isa't isa. Ngunit tila hindi na siya nakikilala ng puso ng binata. Kung may pagmamahal pa sana sa Caleb sa kanya, sana iniyakap siya nito agad kagaya ng ginagawa nito dati kapag dumarating ito kahit 2 araw lamang silang hindi magkita. Is this a sudden change of heart? Or is it because of the new secretary?
Ang lagay pala kapag nag-iiba ng sekretary ang binata ay nag-iiba din ang tibok ng puso nito. Excuse me sir, pwede na po ba akong mauna sa aking kwarto? Mainam paalam niya kay Adrian pagkatapos nilang makakain. Nagkukwentuhan pa ang magpipinsan, and since wala naman siyang participation sa mga ito ay minabuti na niyang magpaalam sa kanyang amo. Are you okay? Tura ni Adrian na sumandaling pinasadahan ng tingin ng kanyang muka dahil sa biglaan niyang pamamaalam dito. Yes sir, sa kwarto lang po ako. Tatawagan ko lang po mga kapatid ko. Mabilis niyang pahayag habang pinasigla ang mukha at boses. Okay, but we're having a small party after this. Just a light drinking session and sharing stories. You're welcome to come if you'd like. Pahayag ng kanyang amo at nagpasalamat siya dito. Thank you sir. Tingnan ko po kung makakaatan po ako. Hindi din po kasi ako umiinom. Anyway, thank you po ulit. Sige sir, mauna na po ako. Wika niya dito pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo upang hindi makuhang atensyon ng mga kasama nilang nagkukwentuhan. Ngunit pagtayo pa lamang niya ay na-focus na ang paningin na lahat sa kanya. Magalang na lamang siyang nagbow sa mga ito at nag-excuse upang lumabas sa komedor. Alam niyang nakasunod ang tingin ng ilan sa kanyang likod at pinagpapasalamat niyang nakalabas siya ng hindi natatapilok. Medyo ninenervyos din kasi siya sa isiping nakatingin sa kanya ang lahat, kaya medyo nanghina din ang kanyang tuhod. Dumiretso siya sa inukupahang silid at pagkapinid ng pinto ay doon niya binitawan ang napakalalim na pagbuntong hininga pagkatapos ay isinandal ang likod sa dahon ng pintuan. Naipikit niya ng gusto ang mga mata, para kasing tutulo ang kanyang mga luha dahil sa pagiging estranghero ni Caleb. Ramdam niya ang labis na paghihinagpis ng kanyang puso dahil sa sobrang pangungulila ngunit baliwala lamang pala ang lahat sa binata. Hindi niya alam kung ilang minuto siya sa ganoong ayos. Pinakawalan na rin niya ang luhang kanina pa gustong magunahang gumulong sa kanyang pisngi. Wala siyang choice. Gustuhin man niyang pigilan ay yun lamang ang paraan upang gumaan ang mabigat na nakadagaan sa kanyang dibdib. Nang mahimas-himasan ay pinunasan niya ang mga luha pagkatapos ay ilang ulit na sinuklay ng mga daliri ang buhok bago nagpakawala ulit ng malalim na paghinga. Hindi niya alam kung paano niya tatanggapin ulit ang kabiguan, pero pasasaan ba't magiging okay din ang lahat. Iniisip niya na lamang na may planong iba ang Panginoon para sa kanya at yun ang pagsisikapan niyang tanggapin kahit napakasakit. Umalis siya sa may pinto at pumunta sa may bintana. Kailangan niyang i-divert sa iba ang kanyang atensyon dahil baka tuluyan siyang mabaliw sa bigat na nararamdaman. Bago pa man siya makatungtong sa may bintana ay napansin niya isang pintuan palabas sa may porch ng kanyang silid. Binuksan niya iyon at naipikit niya ang mga mata sa malamig na pagbati ng simoy ng hangin sa kanyang mukha. Nasa 50 plus ang palapag ng building na ito kaya hindi katakatakang malamig ang temperatura na bumungad sa kanya. Idagdag mo pa ang napakagandang tanawin sa paligid na akala mo ay napakaraming mabababang bituin na kung saan ay nakapagpapagaan ng husto sa kanyang damdamin. Tuwan-tuwa siya sa mga nakikita hanggang sa nakalimutan niyang sumandali ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya nagsasawa sa tanawin kung kaya't ilang oras din siyang naglagi sa may Porsche. May nakita din siyang shooting star. Gusto niya mag-wish dahil magkakatotoo daw iyon kapag masambit mo bago maglaho. Pero pinagtawanan niya ang sarili sapagkat napakabilis naman itong naglaho. Hindi pa nga niya naiisip kung anong i-wish ay nawala na ito. Tumatawa siyang mag-isa nang hindi sinasadyang mahagip ng kanyang paningin ang taong nakatayo sa kabilang Porsche. Si Caleb at mariing nakatingin sa kanya. Agad niyang kinimkim ang bibig pagkatapos ay mabilis na umayos sa pagkakatayo. Baka isipin nitong nababaliw na siya dahil tumatawa siyang mag-isa. Caleb, I'm ready. Let's go? Narinig niyang tura na isang babae mula sa room na kanugnog ng Porsche na kinatatayuan nito. Kahit hindi niya nakikita ang tumatawag sa binata ay alam niyang yung bagong secretary nito. Di yata't magkasama mga ito sa isang silid. Sa isiping iyon ay nagpakawala siya ng mapaklang ngiti kahit halos madurog ang kanyang puso sa sakit. Hey, what are you doing? Maya-maya ay biglang bumukas ang pintuan sa kwarto ng mga ito at iniluwas si Alicia. Malambing ang boss nito at ikinawit pa ang kamay sa bisig ng binata. Gusto sana niyang umalis agad ngunit napasulyap sa Alicia sa kinaroroonan niya at agad na kumaway. Hi, aren't you coming out to enjoy the drinks? Masayahing bati nito at napilitan siyang ngumiti. No thanks, I'm tired. I just want to go to bed early. Tugon niya at umiling dito habang nakatawa. You're going to miss the fun. Alright, have a good rest. Wika nito at tumango siya dito. Kumaway sa kanya si Alicia pagkatapos ay inaya na ang binata upang umalis.
Tumingin pa sa kanya si Caleb ngunit nagbaw lamang siya dito. Nang makawala ang dalawa sa kanyang paningin ay nginitian niya ng mapait ang sarili. Sinasaksihan niya ay kumpirmadong wala na nga talaga sila ni Caleb. At sa pagkakataong ito ay kailangan na din niyang i-isolate ang sarili sa dalawa. Alicia's being too friendly, probably because she doesn't know anything about them. Baka kapag malaman nito ay baka mainis din ito sa kanya kagaya ni Abby. At yun ang ayaw ninyang mangyari. Kinabukasan ay nagpa-deliver na lamang siya ng coffee sa kanyang silid. Hanggat maaari ay ayaw niyang makita si Caleb at baka mas lalo lamang siyang maging emosyonal. Nasa isang floor pa naman silang lahat at magkalapit lamang din ang kanilang room. Maaga siyang nabihis at pumunta sa study room na siyang nagsisilbi nilang opisina habang nasa Singapore. Maraming nagsidating ang report via email kaya kailangan niya i-print para pirmahan ni Adrian mamaya at isasend din niyang pabalik through fax.